bumaba. Padala sa Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para ialay ang kanyang buhay. Para sa lahat. Kaya sa oras na ito, anyayahan kita lumapit sa Panginoon. Tanggapin ang buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mo ang Panginoon ay maghari sa iyong buhay. Sumunod ka sa babanggitin ko. Kahit ito ba kayo tumayo? Panginoong Jesus, ako ay lumalapit sa iyo. Inaamin ko na wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Inaamin ko ang aking pagkukulang at pagkakasala. Sa iyong banal na harapan, linisin niyo po ang iyong banal na dugo. Ako po ay nananampalataya na ikaw po ang bugtong na anak ng Diyos. Tagapagligtas. Inaanyayahan ko na ikaw maghari sa aking buhay. Panginoong Jesus, nais kitang makilala ng lubusan sa aking buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Salamat po. Thank you, Lord. Purihin ng Diyos, no, for praying that prayer. Maraming salamat, Deacon Amy, sa powerful na panalangin na ito, no, ng gospel of salvation. Tanggap natin ang Panginoon. Naniwala tayo. Siya ang Diyos natin, personal Lord and Savior. Amen. At sa ating pong panglimang statement ng moment ng nalalapit na kamatayan ng Panginoon, ay pangunahan po tayo ni Deacon Risa Oro. Ang mapagpalang umaga po, isang pribilehyo makapagbahagi ng isa sa huling salita niya bago siya namatay. Ito po ay matatagpuan sa Juan 11:28. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Noon, ang Panginoong Jesus ay napako doon sa krus ng Kalbaryo ng mahabang oras ng hapon sa gitna ng matinding init at sikat ng araw. Alam ng Panginoon na naganap na ang lahat ng bagay, kaya sinabi niya ang salitang nauuhaw ako. Doon ay mayroong isang mangkok na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha na inilagay sa isang sanga ng kahoy at idinikit sa labi ng Panginoon upang masipsip niya ito. Sa pangyayaring iyon, natupad ang hula sa binanggit sa aklam ng awit, talataang 69, talatang 20. 21. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka, hindi tubig, ang ipinainom. Totoo kayong nauuhaw ng Panginoong Jesus natin? Saan kaya siya nauuhaw? Una, ang kauhawang pisikal. May dalawang uri ng kauhawan. Ang una, ang kauhawang pisikal na normal na ramdaman nating pagkauhaw. Lalo na, at siya ay nasa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang Panginoong Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa loob ng 6 na oras sa gitna ng init ng araw. Sabi nga sa Biblia sa John 1:1, sa pasimula ay naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ngayon din sa John 1:14, naging tao ang salita at nanahan sa piling natin. Ang Panginoong Hesus, bagamat siya ay tunay na Diyos, ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y namuhay gaya ng isang normal na tao. Naranasan niyang mapagod, mahirapan, masaktan, naranasan niyang mauhaw, magutom,
Lahat ng nararanasan ng tao, naranasan ng ating Panginoong Yesus. Kung kaya't lahat ng napapagod na hirapan, ay alam ng Panginoon kung paano tayo tulungan kasi naranasan nga niya. Naranasan din niyang iba't ibang pagsubok na pinagdaanan ng isang normal na tao. Ang pangalawang uri ng pagkauhaw ay ang kauhawang espiritual. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw hindi lang sa literal na tubig. Nauuhaw din ang ating Panginoong Hesus sa ating pagsamba, sa ating panalangin, sa ating pagsunod sa Kanya, sa paglilingkod natin, sa ating paglapit sa Kanya, hinauuhawan ng Panginoon natin. Kaya sabi nga sa Isaiah 65:1-2, ako, nakahanda na ang bayan ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Narito ako't laging naghihintay na sila ay tanggapin. Ngunit ayaw nilang lumapit sa akin, sa buong maghapon ay laging nakaunat, yaring mga kamay at handa kong tanggapin ang bayan kong hiram. Oo, sinasabi doon na nauuhaw ang Panginoon natin sa paglilingkod. Tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Dapat tayong mauhaw sa Kanya, hindi sa mga bagay dito sa sanlibutan. Sabi rin sa awit 42:1-2, kung paanong ang batis ay hanap ang isang usa, gayon din naman ang Diyos ay hanap ng uhaw kong kaluluwa. Kailan kaya sa harap mo ay magiging maaaring makasamba bilang mga taong tinubos ng ating Panginoong Hesus? Kinakailangan tayo ay mauhaw sa Diyos, hindi sa mga bagay nga na nakikita natin dito sa sanlibutan. Sabi rin sa John 7:37-38, ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ng tubig na nagbibigay buhay. Kinakailangan tayo ay makaranas ng kapatawaran, ng kaligtasan, at ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon din tayo ng uhaw sa Diyos, kung paano ang Diyos ay nauuhaw sa panalangin at pagsamba ng kanyang mga anak. Gayon din naman tayo na mga anak ng Diyos ay mauhaw sa kanyang presensya at sa kanyang mga salita. Kayo po mga kapatid, saan po kayo nauuhaw? Kailangan mauhaw tayo sa presensya ng Diyos, sa salita, sapagkat pag kinauhawan mo ang Diyos, ikaw ay kanyang pupunuin. Mapala daw po ang nauuhaw sapagkat sila ay pupunuin ng Diyos. Matapos mong matanggap ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, kinakailangan mong kauhawan ang presensya ng Diyos. Lagi tayong manalangin, magbasa ng Biblia, pauhawan ng mga salita. At sa mga oras na ito, kung ikaw ay nauuhaw sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. At kapag lumapit ka sa Kanya, ikaw ay Kanyang pupunuin ng presensya. Yun lang po mga kapatid. Ngayon naman po ay pakinggan natin yung ika-anim na remarkable words from our Lord Jesus Christ. Natawagan ko po ang ating Deacon Feby Nano. Hallelujah. Ang ika-anim na huling salita ng Panginoon is naganap na or it is finished. Tatagpuan ko ito sa 1:19-30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Nang sinabi ng Panginoon na tapos na ang kanyang misyon sa lupa at tinubos na niya ang kasalanan ng tao. Pero hindi nangangahulugan na tapos na ang Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Na ang ibig pong sabihin dito ay babalik na po siya sa kanyang Ama. Pinapahayag din po dito ng Panginoon ang kanyang tagumpay na matagumpay niyang tinapos ang kanyang misyon
sa kanyang pagdurusa. Binayaran ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paghahain ng kanyang sarili sa krus ang ating utang o kasalanan sa Diyos. Sa pamamagitan ng bawat patak ng dugo sa lupa ay tinubos ni Hesus ang ating mga kasalanan. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang Panginoon ay nagkatawang tao at namuhay ng katulad natin, maliban lamang sa kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa cross, tinubos niya ang sandaigdigan. Ang bawat dugong dumali mula sa katawan ng Panginoon ang tumubos sa ating lahat. Hallelujah. Tayong lahat ay pinalaya na ng dugo ni Kristo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Bagkus, tayo ay malaya na upang paglingkuran ang Panginoong Diyos. Pinalaya tayo ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kahit na siya ay nakadayupay sa krus at nagdurusa, ipinakita ng Panginoon hanggat sa huli ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Walang makahihigit pa sa kanyang ginawa. Hallelujah. Hindi natin kayang bayaran ang ginawa ng Panginoon sa atin. Buong pagmamahal, tinapos ng Panginoon ang kanyang misyon dito sa lupa. At namatay si Jesus na may pagmamahal pa rin sa atin. Sabi nga sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ito'y binayaran na ng Panginoong Hesus. Dahil dito, natanggap natin at tayo isang tinubos na ni Kristo. Ang lahat na kay Kristo ay hindi na hatulan pang muli. Amen. So sinasabi dito na kung tayo na kay Kristo daw, hindi na tayo hatulan. Amen. Hallelujah. Naganap na ang ika-6 na salita ng Panginoon. Nang ibig din sabihin ay hindi na tayo alipin ng kaaway. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wala nang hadlang sa kaligtasan ng tao. Ang lahat magkakaroon ng katagumpayan dahil si Kristo ang nagbayad. Amen. Mga kapatid, sa araw na ito, huwag nawa masayang ang lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. It was 2,000 years na po nang natapos ito. Tapos na po ang paghihirap ng Panginoong Diyos. Ngayon, isigaw natin ang tagumpay. Mga kapatid, sa oras na ito, may mga batas ba kayo sa buhay? Financial, problema sa pamilya, sa kalusugan, o ano pa man yan. Isigaw natin ang tagumpay kung paano sinigaw ng Panginoon sa kabila ng kanyang paghihirap. Hindi siya give up. Dahil ang inisip niya po ay, ikaw, tayong lahat. So sa kabila ng hirapan, hindi siya give up para sa atin. Dahil tayo po ang kanyang iniisip. Isang sigaw na galing kay Jesus na tayo nagwagi na. Na ang kailangan lang po natin ay ang sumampalataya sa lahat ng kanyang ginawa. Na dapat makita sa atin na hindi sayang ang paghihirap ng Panginoong Diyos sa atin. At dapat makita sa atin na kaya nating magtagumpay. Kailangan lang natin sumampalataya sa lahat ng ginawa na sa atin. Mga kapatid, sa oras na ito, kung tayo po ay nagugulumihanan dahil sa mga battles natin sa buhay, mga pagsubok sa ating financial, sa ating pamilya, sa ating kalusugan, o ano pa man yan. Minsan gusto natin give up dahil iniisip natin,
kung kaya tayo nagiging malapit kay Kristo, nandun yung lahat ng mga trials na dumating sa buhay natin. Na minsan iniisip natin, bakit kung kailan ako nagiging malapit sa Kanya, pero nandun yung mga battles na dumarating sa ating buhay. Mga kapatid, kung si Kristo hindi gumik up sa kabila ng Kanyang pagdurusa para sa atin, tayo po kaya? Kung tayo pinagugulimihanan, just look at the cross. Ito lang po, tingnan lang po natin ang cross na to. Kung gaano dito naghirap ang Panginoong Diyos na siya'y pinako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa araw na to, isigaw natin ang tagumpay para sa Panginoon, na tayo hindi patitinag sa anuman na kalaban, na kaya natin pagtagumpayan ito, anuman ang mangyari sa atin. Amen. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong salita, Lord God. Salamat po dahil sa iyo, tinubos mo ang aming mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Tunay nga po na walang makahihigit sa iyong ginawa para namin kami maligtas sa aming kasalanan. Simula sa araw na to, isisigaw po namin ang katagumpayan ng aming buhay. Ibinabalik po namin sa iyo ang pagpupurit papasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa pinakahuli po na wika ng ating Panginoon from His excruciating and extreme pain and agony from the cross, hanging on the cross of Calvary. Natawagan po natin si Ricon Doyet Rivera. Magandang tanghali po mga kapatid. Para po sa ikapitong huling salita ng Panginoon, ito po ay mababasa po natin sa Lucas 23:46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu, at pagkasabi niyang ito, nalagot ang kanyang hininga. Dito po, sa salitang iyon, pinapakita dito na handa niyang ibigay ang kanyang sarili o espiritu sa kanyang Ama. Nandun rin ang kanyang submission na kahit sa huling hininga ng kanyang buhay, sa Ama pa rin siya sumusunod, at sa huling sandali ng kanyang buhay, lubos ng pagmamahal at pagtitiwala pa rin ang alay niya ni Jesus sa kanyang Diyos Ama. Pinapakita din dito na tapos na, mapupunta na sa libingan ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan tao. Pero subalit, yung kanyang espiritu ay mapupunta kay Ama sa kalangitan. Pinapakita dito na merong mabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Subalit, yung espiritu natin ay nasa Diyos tulad ng Panginoong Jesucristo. Ito rin ay mapupunta doon sa piling ni Ama. Ang paggunita natin sa huling salita na siya ay napako sa krus ay paggunita na kung paano minahal ng Panginoon Diyos at ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya po, ang salitang iyon ng kanyang espiritu ay alam niya po kung paano nagagawin sa kanyang sarili ang pagsuko kay Ama. Kaya po, dalawa po ang pagkakaiba
hindi niyo po binanggit ang kaluluwa, kung hindi po binanggit niya ang salitang katagang espiritu. Dahil ang salita po ng espiritu, yan po ay ginagamit po natin kauna-unahan po sa pananalig sa Panginoon Diyos. Kaya po magkakaiba po ang espiritu at ang kaluluwa. Ang kaluluwa po, yan po ay kabuuan ng ating pagkatao. Amen. Yan po ang mga gumagalaw sa atin. Pero po tayo, meron pong pagkakaiba po sa espiritu at kaluluwa. Ang espiritu po ay yan po talaga sinabi ng Panginoon na Ama, sa iyo po tatagubili ang aking espiritu, dahil ang espiritu po natin ay para po talaga po sa katastaasan. Ang kaluluwa lang po ay ginagamit lang po yan po natin dito po sa katawan tao lang po. Pero hindi po nagkakalayo ang kaluluwa at ang espiritu. Yan po ay pareho pong ginagamit ng espiritual na buhay sa isang pananampalataya. Magkaiba lamang sila ng pagdating ng kanilang gawain. Napakahalaga mga nawaan ng kapwa na tumutukoy na hindi material na bahagi ng tao, subalit tanging espiritu lamang ang may kakayahan dalhin ang isang tao malapit sa kaugnayan sa Diyos. Ang kaluluwa naman po ay tumutukoy sa material at hindi material na sangkat ng katangian ng tao. Kaya po, ganun po ang pananalig na lang po ng Panginoon Diyos natin sa ginawa ng pagsuko sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay mababasa po natin sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na nananampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ibig po sabihin, wala po talagang pangyayari na ang Panginoon Diyos ay sasabihin ay namatay lamang dahil siya po ay inilibing. Hindi po. Siya po ay buhay, magkakaroon po tayo ng pangalawa na tinatawag na second coming po dahil po sa Espiritu na sinabi ng Panginoon Diyos na itinagubili niya sa Ama. Kaya po pagdating ng second coming po, siya po ay muli po magbabalik para po yung lahat ng Espiritu na nandito sa lupa ay kanya pong kukunin. Naiiwan lang po talaga ang ating kaluluwa dahil lamang tao po lang po tayo. Siya po ang may iwan. Kaya yan po ang pagkakapitan natin na ang ating Espiritu po ang ating pangalagaan. Pero ang Espiritu po, yan po ay naninira at nananarahan po sa atin. Yan po ay nasa ating puso. Simula pa lamang po sa ating sanggol, tinutubuan na po tayo ng Espiritu. Doon po naninirahan ang ating Espiritu sa puso. Kaya po, ang ating Espiritu, kailangan po natin pangalagaan, kailangan po palakihin sa pagmamahal, lalo-lalo na po sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya po mga kapatid, naway tulad ng Panginoon, ang ating inaalay na lubos na pagtitiwala at lubos ang kanyang pagmahal sa oras na ito at sa lahat ng oras na darating sa ating buhay. Kaya po ang Espiritu po natin ay lagi po natin pangalagaan. Sana po ang nangyari sa Panginoon Diyos ay lagi po mamutawi sa ating mga isipan. Na kahit may pagkakamali man tayo, o may nagawa mo tayong kasalanan, kaya po natin palitan lahat yan dahil unang-una po meron po tayong Espiritu sa ating puso. Napakalaki po ng ating Espiritu sa ating puso. Hindi po mananalig sa atin ang kasamaan dahil po simula pa lamang po sa kaliliitan ng ating puso, itinaninaw ng Panginoon ang kanyang Espiritu na kaya niyong dalhin, na kaya niyong palakihin at kaya niyong pangalagaan. Kaya lang po, ang pinakailangan po natin ay gamitin lamang po ang ating puso at ang ating Espiritu sa tama. Huwag po tayong tumingin sa mga
masasama o ano man pong sasabihin. Diretso lang po tayo. Tama po na matay siya sa krus dahil po sa ating pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya po, mga kapatid, ito lang po ang sinasabi ng Panginoon sa ikapitong salita niya, na sa Ama lang po niya itinatagubili ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu. Yun lang po, salamat po. Maraming salamat sa ating mga dikos na nanguna, no po, pang mapakinggan natin yung kapahayagan ng Panginoon sa mga huling wika niya sa krus ng Kalbaryo. At meron lang po akong iiwang katanungan sa bawat isa. Yung pong, how do we apply, no po, these words to our daily living? Amen. At ngayon po, itawagin ko na po ang ating buting pastor upang pangunahan tayo, no po, sa pinakamahalagang mensahe, no, ng ating Panginoon sa araw na ito. Pastor JC. Pwede po muna tayong tumayo, mga kapatid. Pwede po natin ibigay yung pinakamataas na parangal, kalwalatihan sa ating Diyos na buhay. Yung ating po pinakata kanina, ibigay sa lahat. Pwede po natin iwagay-iway yung ating mga kamay, yung pinakamalakas na palakpak sa ating mahal na Diyos na buhay. Kahit kailan, never na nawala, namatay ang ating Diyos. Maaaring isang beses lang po namatay, but He still exists sa buhay po natin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sige po, muli tayo manalangin ng taimtim sa Panginoon. Idulog natin yung mga bagay na ating narinig sa 7 huling wika na nabanggit na lahat po na ginamit ng Diyos sa araw na ito. Sinasabi po sa Katagalugan, yung 7 last words, ito yung 7 palabras sa atin po, sa Pilipinas na binabanggit, 7 palabras. Ito yung muling wika. Namnamin po natin yung kanyang salita na lahat po ng mga nagbahagi na kung ating i-apply sa ating mga buhay. Sabi nga po, tunay nga po na napakadakila ng ating Diyos. Napakabuti po ng ating Diyos. Punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno ng pagmamahal. Hindi lang ito natatapos kung ito po ay ating i-apply sa ating mga buhay. Kung ito po ay ating ibibigay sa ating mahal na Diyos, ipapakita, ipapadama sa Kanya na siya ay taong matuwid. Mga kapatid, alam ko po marami tayong mga balakid sa buhay. Marami tayong mga suliranin. Marami tayong mga katanungan. Ito lang po nais kong ipabatid sa inyo mga kapatid. Hindi lang po tuwing sumasapit itong Easter Day. Hindi lang itong araw na ito na it's about resurrection of Jesus. Dapat nating alalahanin that it has to be every day sa buhay natin na gumawa tayo ng kabutihan. Nakagandang loob na katulad ni Jesus na ginawa niya na hindi siya naging magsik. Hindi siya lumaban, hindi siya gumanti, bagkus pag-ibig ang kanyang ibinigay sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, namnamin po natin ito. Pakaingatan natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Pakaibigan natin ang ating mga kapwa. Alam po natin na tayo nagkakamali, nagkakasala. Ngunit ngayon, bago po natin tapusin yung 7 last word, humingi po tayo ng muli ng kapatawaran. Humingi tayo ng basbas sa pamagitan ng banal na Espiritu. Nakatagpuin tayo ng muli ng Panginoon. Napalakasin tayo sa ating pananampalataya at manatili tayo sa ating pagtitiwala sa Lord. Lumakad tayo na ayon sa kanyang kalooban.
Sige po, buksan po natin ang ating mga bibig, makipagniig tayo muli sa Panginoon. Tingnan natin ang krus na ito, na siya po ay binayubay sa krus ng Kalbaryo, na siya ay walang kasalanan, siya ay sinaktan, binugbog, inapi, tinadyakan, ipinako sa krus na walang kasalanan. Bagkus pinakita niya sa atin, pinadama niya sa ating mga puso. Mga kapatid, batid ng Panginoon, bawat isa sa atin, na muli tayo magpalinis sa harapan ng Lord. Lord, alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, Lord. Ngunit patuloy mo kaming iniibig, Panginoon, Lord. Salamat sa tulong ng Banal na Espiritu, na patuloy na ikaw ay mangusap sa amin, Panginoon Lord. Kalugdan mo kami, Panginoon Lord. Samahan mo kami, Panginoon Lord. Lahat po kami narito, Panginoon Lord. Patuloy po kami nagpapalinis sa lahat po ng aming mga nagagawang kasalanan. At patuloy paggawa namin ng kasamaan, Panginoon Lord. Protect us, Lord. At nang gawa ng kaaway, Panginoon Lord, ito po ay aming sinasawata sa pangalan ni Jesus. Pakalinisin mo ang bawat isa, Lord. Cleanse us. Forgive us. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. We honor you. We glorify you. In Jesus' name. Amen. Sino pong nakakaranas ngayon na ang Banal na Espiritu? That the Spirit of the Lord is here, right? Alam niyo po, nabibil ko po yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Sige po, pwede na po tayong mag-sing. Nais ko lang po bigay ng conclusion yung 7 palabras na tinatawag po sa akin. Sa lahat po ng nagbahagi, napakasarap po magsaliksik ng salita ng Panginoon. Hindi po ba? Napakasarap pong namnamin, aralin. Ito po yung batayan na magbibigay sa atin ng right pathway sa buhay po natin. Ito yung magbibigay ng guidance, protection, at ito yung magbibigay ng salvation, kaligtasan sa buhay po natin.